balita ngayon tanghali. Persons deprived of liberty na si Michael Cataronga na pinaghahanap sa NBP na aresto sa Angono, Rizal. Philippine National Police tiniyak na nakahanda sakaling magpatawag ng investigasyon ang Senado hinggil sa nangyaring pagpatay ng Navotas Police kay Jemboy Baltazar. Special election, posibleng isagawa ng COMELEC para punan ang nabakanteng pwesto ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Isa patay, 3 sugataan sa pagguho ng concrete wall sa Quezon City Hall compound. At mga koponan na magtutuo sa opening ng UNTV Volleyball League sa linggo, inilabas na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 18, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na binabantayan ang pamahalaan ng supply at presyo ng bigas sa bansa. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok. Live. Nel, base sa assurance na ibinigay ng Pangulo, maaasahan na ba ng publiko na bababa na ang presyo ng bigas? Yes, Ella, inaasahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bababa na ang presyo ng bigas sa oras na madagdagan ang supply nito. Ito ay dahil na rin sa pagsisimula ng ani sa ilang probinsya. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na babantayan ng pamahalaan ng rice supply at presyo nito sa merkado. Binabantayan namin ng mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Ayon kay Yusek Leo Sebastian, ang inisyal na pag-aani ng palay mula sa nasabing 3 probinsya ay dadagdag sa kasalukuyang supply ng bigas. Nakapagtanimaan niya ang mga magsasaka nito noong Mayo o mas maaga pa rito. Ayon pa sa opisyal, inaasahan na magpipik ang harvest ng palay sa Setyembre hanggang Oktubre na magbibigay ng malaking contribution sa second semester production na aabot sa 11 million metric tons. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nagulat mula sa Malacanang. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng ilang klase ng isda. Posible namang humingi ng dagdag na budget ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa fuel subsidy ng mga mangingisda. Narito ang ulat ni Ray Pelayo. Para mapunan natin yung gap doon sa supply sa ating mga wet markets, kaya po tayo nagkakaroon ng importation. Nasa 35,000 metriko tonelada ng mga isdang dagat ang kailangang angkatin ng Pilipinas para hindi kulangin ang supply sa mga susunod na buwan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, magpapatupad ng closed fishing season sa ilang pangisdaan sa bansa. At sa pamamagitan ng importasyon, maiwasan din umano na tumaas ng sobra ang presyo ng mga isda sa palengke. Kabilang sa mga angkatin ay galunggong, matambaka, mackerel, bonito at moonfish. Ayon sa Tugon Kabuhayan, isang food security advocacy group, nasa 70% ng lokal na produksyon ng isda ang mababawas kapag ipinatupad ang closed fishing season. Pero kung aangkat ay malaki ang ibababa ng presyo ng galunggong. And so we're looking at an amount less than 200 pesos dapat. Kung sakasakaling matutuloy itong importation natin. Mula October 1 hanggang December 31 ay magbibigay ng import clearance ang BIFAR. Kailangan makarating ang lahat ng aangkatin bago sumapit ang January 15 sa susunod na taon. Sa pagtaya ng BIFAR, aabot sa 58 metriko tonelada ng isda ang magiging kakulangan sa huling bahagi ng taon. Nung nakaraang taon, ang nakonsumo lang naman talaga natin ay nasa between 30 to 35,000 at yun base yun sa disposition report na meron tayo, kung kaya't ito lang ang inirekomenda nila. Ayon sa BIFAR, gumalaw man ang presyo ng isda ngayon gaya ng bangus dahil ito sa iniwang epekto sa mga palaisdaan ng mga nagdaang bagyo.
Nagsisimula pa lang marahil na bumangon yung ating mga aqua farmers, lalo na yung bangus, nanggagaling mostly ito sa norte, sa Region 3, sa Region 1, na kung titingnan natin, ito yung mga natamaan ng masamang panahon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mamimigay din sila ng fuel subsidy sa mga mangingisda para magamit nila sa kanilang pagpapalaot. Bunso nito ay posibleng humingi ng dagdag na pondo ang BFAR para sa mga mangingisda. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Naungkat sa Kamara ang umano'y biglaang pagtanggal sa listahan sa ilang beneficiary ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ngunit ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa Setyembre pa sila maglalabas ng malinis na listahan ng 4Ps beneficiaries. Narito ang report ni JP Nunez. Wala pang inaalis na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa listahan ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang binigyang diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nang matanong sa budget hearing ng Kamara kaugnay sa mga umano'y na delis na benepisyaryo. Ayon kay Secretary Gatchalian, patuloy ang kanilang validation sa kung sino talaga ang mga maituturing na non-poor at yung talagang mahihirap. Sa katapusan pa niya ng Setyembre, magkakaroon ng malinis na listahan ang DSWD kung sino ang mananatiling mga benepisyaryo ng 4Ps. Antayin po natin na umabot ang end of September, which is the deadline, and that's where we will be able to give you a full idea kung ilan pa ho ang madidilis. Pero right now, wala ho tayong dinilis currently because nga we found out that Proximins test is not capturing the true essence of poverty post-COVID. Batay sa General Appropriations Act, nasa higit 4 milyon na mga pamilya ang maaaring maging benepisyaryo ng 4Ps. Sa ilalim ng 2024 budget, mas mataas ng 10 bilyong piso ang panukalang pondo ng DSWD para sa 4Ps. Mula sa 102.6 billion pesos na request ngayong 2023, ginawa itong 112.8 billion pesos. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Budget and Management na dahil ito sa maraming bilang ng mga estudyante na kinakailangang tulungan ng gobyerno. Samantala, dinipensahan rin ng kalihim ang umano'y labis-labis na bilang ng mga undersecretary at assistant secretary ng DSWD. We are currently in the process of streamlining some more, and we seek the indulgence of the Office of the President and our good Congresswoman so that we are in the process of realigning the functions of the department. The DSWD has one of the largest bureaucracy to manage. We have 34,000 employees as we speak. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagsalang ng Department of Social Welfare and Development sa budget hearing ng House Committee on Appropriations, kasama sa mga hiniling ng ahensya na madagdagan sana ng 10 milyong piso ang kanilang pondo para tugunan ang problema ng teenage pregnancy at ang pangangailangan ng mga teenage mom sa bansa. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, ano bang programa ng DSWD yung nakalatag para tugunan yung issue ng teen moms? Aga, mayroong psychosocial support for adolescent mothers and their families na programa ang Department of Social Welfare and Development. Dito nakapaloob yung pagbibigay nila ng assistance sa mga kabataan na maagang nagbubuntis at nanganganak. Kasama sa benepisyo ang access sa health services, mental health support at social amelioration program. Sa 207 billion pesos na proposed budget ng DSWD sa 2024, 10 million pesos ang ilalaan para rito. Sa budget deliberation kahapon, kabilang ito sa mga naging concern ng mga mambabatas dahil tumataas umano ang bilang ng mga kabataan na maagang nabubuntis. Sa datos na binanggit ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, noong 2021 umano, nasa higit 2,000 mga kabataan mula 10 years old hanggang 14 years old ang maagang nagiging nanay.
Naniniwala ito na ang 10 milyong pisong pondong ilalaan ng DSWD ay kapos na kapos. Ipinaliwanag naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi lang naman DSWD ang dapat magsagawa ng programa para sa issue ng teenage mom. Dapat anya na ito'y multi-agency approach kung saan maging ang ibang ahensya ng gobyerno ay kikilos para solusyonan ang naturang problema. Kasama na nga dyan anya ang Department of Health. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Aapela ang Land Transportation Office sa korte para bawiin ang temporary restraining order na pumipigil sa kanila na i-award ang kontrata sa nanalong bidder na magsusupply ng plastics card para sa driver's license. Ayon sa LTO, interes ng publiko ang nakasalalay dito lalo na at nangangahulugan ito ng dagdag na panahong ipaghihintay ng mga nais nang makuha ang kanilang lisensya. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Positibo ang Land Transportation Office o LTO na pagbibigyan sila ng korte na ituloy ang pagproseso ng plastic card na gagamitin sa paggawa ng driver's license. Pansamantalang pinatitigil sa Department of Transportation ang awarding ng proyekto sa nanalong bidder na banner plastic card. Kasunod ng inilabas na temporary restraining order ng Quezon City Regional Trial Court Branch 215. Sa August 22, magkakaroon ng preliminary injunction hearing sa kaso kung saan iaapila ng LTO na malif o bawiin ang TRO. Siguro the greater public interest should prevail over the business interest of one or two. Importante talaga na maservisyohan natin yung ating publiko. At again, at the end of the day, I think the issue will boil down on grave and irreparable damage. At nakikita ko, wala tayong nakikitang ganyan. Sakali umanong walang makitang basihan ng Quezon City Regional Trial Court na gawing permanente ang injunction, ayon sa LTO chief, maaaring bawiin na ang suspensyon kahit bago pa mapaso ang TRO na tatagal ng 20 araw. Pag hindi ginawang permanent ng korte, it expires in 20 days. Yun ang ating hihingin sa OSG, na kung pwede earlier lifting. Okay. Kasi nga with public interest involved. Giit pa ni Mendoza, dumaan sa tamang proseso ang bidding at nasuri mismo niya ang mga dokumento. Magkagayon man ay ipakikita umano nila sa korte na walang grave at irreparable damage sa panig ng petitioner, dahilan para bawiin ang TRO. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ng All Cards Incorporated, isa sa mga kumpanya na sumali sa bidding para sa pagsusupply ng plastic cards, subalit na disqualify. Kinwestiyon ng All Cards kung bakit sila na-disqualifika sa bidding, gayong ibinaba na umano nila sa 176 million pesos ang bid sa proyekto. Inakusahan ng kumpanya ng grave abuse of discretion ang Centralized Bids and Award Committee ng DOTR. Target sana ng LTO na matapos ang backlog nito sa mga driver's license bago matapos ang taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat nang i-pressure ng Pilipinas ang gobyerno ng Saudi Arabia para mabayaran na ang sweldo ng libu-libong overseas Filipino workers o OFWs ilang taon na ang nakararaan. Narito ang report ni Harleen Delgado. Hindi pa rin sigurado ang Department of Migrant Workers o DMW kung kailan talaga maibibigay ng Saudi government ang nabinbing sweldo ng nasa 10,000 overseas Filipino workers. Ito ang Filipino workers na hindi nabayaran ng kanilang employers matapos mabangkarote ang mga pinagtatrabahuang construction firms noong 2015 at 2016. Ayon kay DMW Acting Secretary Bernard Olalia, matagal na rin umano nilang tinatanong kung kailan matatanggap ang mga bayad para sa unpaid claims. Malapit na po silang mabayaran, Mr. Senator. Malapit na. Opo. When you say malapit, malapit ng next month, malapit ng next year. Mismong yung kanilang Crown Prince po ang nangako sa ating mahal na presidente na babayaran mismo yung Saudi claims ng Kingdom of Saudi Arabia government. Kailan po ito? Apo. May parating po silang
napakataas na minister dito po sa ating bansa ngayong taon. Ngunit ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, hindi makatotohanan na asahang mababayaran ngayong taon ang unpaid claims. Pero paglilinaw niya, hindi naman umano ito imposible. Early this year, our embassy reported that it is not realistic to expect the payment to come this year. Oh, it's not realistic. However, that was before Mr. Olalia himself went to Saudi Arabia some months ago to discuss this matter. Umaasa naman sa Senator Raffy Tulfo na siyang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers na bago matapos ang taon, magkakaroon na ng petsa kung kailan matatanggap ng mga OFW ang kanilang mga sahod. So dapat kayo na mismo magtanong doon sa kataas-taasan sa Saudi, pwede ho ba kayo magbigay ng araw kung kailan para ma-pressure din sila doon sa Saudi. Diba? That's the way to do it, to pressure them. Sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mismong ang Crown Prince na si Prince Mohammed bin Salman ang nangakong pinoproseso na ang sweldo at claims ng nasa 14,000 OFWs sa Saudi Arabia na nawalan ng trabaho noong pandemya. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita. Kailangan munang mapirmahan ang isang joint memorandum circular ng mga concerned agency bago ma-release ang pondo para sa fuel subsidy. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Budget and Management na dapat muna itong maisumite ng Department of Transportation kasama ang Memorandum of Agreement bago maiproseso ang pondo ng programa. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na aabot sa halos 3 bilyong piso ang pondong inilaan ng gobyerno para sa fuel subsidy. Target itong maipamahagi sa mga PUV driver ngayong Agosto. Suportado ng Germany ang muling negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union o EU. Sa presentasyon ng credentials ng German Ambassador designate to the Philippines, binanggit nito ang nakaraang pagbisita ni EU Commission President Ursula von der Leyen kung saan inanunsyo ang relaunching ng Philippines-EU Free Trade Negotiations. Ayon sa German envoy, itinutulak ng Germany ang mga bagong posibilidad, ideya at oportunidad na pamumuhunan hindi lamang para sa German industry kundi sa Philippine industry sa Germany. Binigyang diin rin ng German Ambassador ang halaga na maisulong ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa pang-ekonomiya at climate change. Nasa higit 200,000 posisyon pa sa gobyerno ang nananatiling bakante batay sa datos ng Civil Service Commission. Sa budget hearing kahapon sa mababang kapulungan ng Kongreso, ibinahagi ni CSC Chairperson Carlo Nograles na nasa 110,000 pa ang mga bakanteng posisyon sa mga national government agency. Nasa higit 65,000 sa mga local government units, 12,000 sa mga government-owned at controlled corporations, habang tig 7,000 sa mga state universities and colleges at local water districts. Ayon sa CSC, dahil ito sa pagpapalit ng bagong administrasyon. Nakasalalay na anya sa mga human resource na mga opisina ng gobyerno kung papaano mapupunan ang mga bakanteng posisyon. Magbibigay ng nasa $300,000 o katumbas ng halos 17 million pesos ang South Korea upang tulungan ang mga lugar sa Pilipinas na lubang naapektuhan ng bagyong Egay. Sa isang pahayag, sinabi ng South Korean Embassy to the Philippines na magbibigay sila ng tulong pinansyal upang mapabilis pa ang recovery at rehabilitation ng mga lugar na lubhang napinsala ng nagdaang bagyo. Labis naman ang pasasalamat ng Department of Foreign Affairs sa
patuloy na pagsuporta ng South Korean government sa Pilipinas. Nauna na ring nagbigay ng tulong ang South Korea matapos ang nangyaring oil spill sa Nahuan Oriental, Mindoro, kung saan naging katuwang ang Korean Coast Guard Emergency Response Team sa pagbibigay ng mga gamit para makontrol ang tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Abiso po sa mga commuters sa Quezon City, walang biyahe ang Q-City Bus sa darating na August 21, 25 at 28 na matataon ng araw ng Lunes at Biyernes. Ayon sa Quezon City LGU, walang biyahe ang bus sa August 21 dahil special non-working holiday ang Ninoy Aquino Day. Habang ang August 25 naman ay matataon ng opening ceremony ng FIBA World Cup kung saan idineklara ng Malacanang na walang pasok ang lahat ng government offices sa Metro Manila at Bulacan. Gayon din ang August 28 na isang regular holiday dahil sa National Heroes Day. Paalala pong muli para naman sa mga sumasakay ng LRT1, magpapatupad ng half-day operations ang buong linya ng LRT1 sa darating na linggo, August 20. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ito'y upang bigyang daan ang patuloy na pagsasaayos ng signaling upgrade sa buong linya ng LRT1 na bahagi ng paghahanda para sa Cavite Extension Project. Sa abiso ng LRMC, walang biyahe ang LRT1 mula 4:30 hanggang 11:59 ng umaga sa araw ng linggo. Magsisimula ang first trip ng alas 12 ng tanghali, habang nakaschedule naman ng 9:30 p.m. ang huling biyahe ng tren sa may Baclaran Station at 9:45 p.m. naman sa Roosevelt Station. Pinapayuhan ng mga pasahero na planuhin ng maaga ang kanilang pagbiyahe. Bukas ang Philippine National Police sakaling magpatawag ng investigasyon ang Senado kaugnay sa pagpatay ng ilang tauhan ng Navotas Police sa minor de edad na si Jemboy Baltazar. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., magandang pagkakataon ito upang mabigyang linaw ang issue. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, may imbitasyon na bang natanggap ang PNP hinggil sa gagawing investigasyon ng Senado dito sa kaso ng pagpatay kay Jemboy Baltazar? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Wala pa naman nababanggit ang Philippine National Police na nakatanggap na sila ng imbitasyon galing nga sa Senado. Gayunman, Aga, sinabi nito si Chief PNP na welcome sa kanya ang itinutulak na hiwalay na investigasyon ng Senado sa pagpatay ng ilang tauhan ng Navotas City Police kay Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity. Ayon kay General Acorda, iginagalang niya ang wisdom ng Senado. Magandaan niyang pagkakataon ito para mabigyang linaw ang issue, lalo pat in aid of legislation ito at para na rin maprotektahan ang mga inosente. Nabatid na parehong nagsumite na magkahiwalay na resolusyon sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros para imbestigahan nga ang pagpatay kay Baltazar. Lumalabas kasi, Aga, na gumamit ang mga pulis ng sobra-sobrang pwersa na hindi naman makatwiran ang ginawang pagpatay sa minor de edad na walang kalaban-laban. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Bakante na ngayon ang pwesto para sa kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental matapos mapatalsik sa Kamara si dating Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ngunit hindi pa malinaw sa ngayon kung paano mapupunan ang iniwan nitong pwesto. Narito ang report ni Dante Amento. Hinihintay na lang ng Commission on Elections ang deklarasyon ng House of Representatives na bakante na ang posisyon para sa kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Kasunod nito ang posibleng utos na magsagawa ng special election para mapunan ito. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nasa kapangyarihan ng House of Representatives kung ano ang susunod na hakbang. Maaari din naman na gaya ng ginawa sa Valenzuela City kung saan wala ng special election at naglagay na lamang ng caretaker matapos maitalaga bilang kalihim ng DSWD si dating Congressman Rex Gatchalian. Samantala, pinag-aaralan pa ng kampo ni Teves Jr. ang kanilang susunod na hakbang.
Kabilang narito ang paghahain ng apela o motion for consideration sa House of Representatives at ang pinakahuli nilang takbuhan ay ang Korte Suprema. Ang gagawin namin ay kung anong makabubuti sa aming kliyente, and we will exhaust all legal remedies kasi baka kailangan ayon sa aming pag-aaral na dumaan muna sa House of Representatives, ay gagawin po namin yon just to show also na kami ay willing na mag-participate. Sila lamang ang ayaw na dinggin si Congressman Teves. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto na ng mga tauhan ng Angono Police sa Rizal ang person deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroha na mahigit isang buwan nang pinaghahanap ng mga otoridad sa New Bilibid Prison. Narito ang report ni Christian Lopez. Matapos ang mahigit isang buwang paghahanap sa person deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroha sa New Bilibid Prison o NBP, naaresto na ito ng mga tauhan ng Angono Police sa bahay nito sa Sitio Manggahan, Barangay San Isidro, Angono, Rizal, kahapon August 17. Ayon kay Police Major Lauro Moratillo, hepe ng Angono Municipal Police Station, hindi na nagawang makatakas at manlaban ni Cataroha na nadatan nilang kumakain. Nag-concentrate kami dun sa area na yun dahil nandun mga kamag-anak niya. So, then yung tipster nga kanina tumawag sa amin na spotted na siya ron. Kaya mabilisan lang yung galaw namin, yung pagpaplano namin na hindi siya makakalusot doon sa aming pagpaplano. Kaya po nahuli namin siya. July 7 taong kasalukuyan nang nakatakas si Cataroha sa maximum security compound ng NBP, habang July 15 naman nang malaman ng mga tauhan ng Bureau of Correction o Bucor na nawawala na ito dahil sa ginawa nilang counting sa mga preso. Based do sa kanyang sa aming kwento, lumabas lang siya ng casual and then accordingly ginaya lang niya yung stamp na itinatatak do sa mga visitors. So, paglabas niya, chinek siya ng gate, pinakita lang niya yung stamp sa kanya kasi ang ginamit niya is ballpen na luma. Pinag-aralan niya in short, yung kilos, yung galaw. Tapos ang sabi niya, naghanap siya ng isang tao na kasing sukat niya, kasing body build niya, so that yung pangalan, nag-ano na lang siya, gumawa na lang siya ng pangalan. Under a certain Julius Villanueva ang ginamit niya. Magsasagawa ngayon ng malalimang investigasyon ang Bucor kung paano nakatakas si Cataroha at nakalusot sa mga tauhan ng ahensya sa maximum security compound. Meron po kaming coordination letter with Angono PNP last August 5. Humingi kami ng tulong para po malukit natin if ever. Kasi although hindi naman natin nasisiguro na pinatay o inilibing doon sa Bucor, so hindi rin namin tinanggal yung possibility na nakatakas po siya. July 26, 2022 nang dalhin sa NBP si Cataroha sa kasong anti-fencing at mayroon din itong pending na kasong karnaping. October 20 naman ang kaparehong taon nang ilipat ito sa maximum security compound. Sa ngayon, sumasailalim na sa procedure si Cataroha upang ibalik sa New Bilibid Prison. Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan na sa Senado ang nangyaring pagtakas sa New Bilibid Prison ng inmate na si Michael Cataroha na natunton sa Angono, Rizal. Ayon kay Senator Francis Tolentino, chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sa sentro na ang pagdinig sa kung paano nakatakas si Cataroha ng Bilibid at kung ano ang naging kapabayaan ng Bureau of Corrections. Nakatakda ang pagdinig sa Martes, August 22. Unang naiulat na nawawala si Cataroha hanggang sa napaghinalaang sa kanya ang umano'y bangkay na walang ulo sa septic tank na inamin kalaunan ni Justice Secretary Boying Remulla na fake news. Iginiit ngayon ng lokal na pamahalaan ng Taguig na hindi na umano kailangan pang maghain ng writ of execution para opisyal nang mailipat sa kanilang pamamahala ang 10 lugar na sakop ng Embo Barangays na dating sakop ng Makati City. Mula Taguig City may live report si Alan Manansala live.
Alan, ano yung naging basihan ng Taguig City hinggil sa sinasabing hindi na kinakailangan pa ng writ of execution dito sa agawan nila ng teritoryo ng Makati City? Ang Taguig batay ito sa naging interpretasyon ng Taguig government sa naging desisyon ng Korte Suprema na self-executing na ang Fort Bonifacio Military Reservation na kinapapalooban ng Parcel 3 and 4, kabilang na nga dyan ang 10 EMBO barangays. Malinaw na sinasabi umano sa desisyon na ang 10 barangay ay pagmamay-ari na ng Taguig LGU. Ito ang naging buweltang pahayag ng Taguig City LGU hinggil sa kumakalat na maling impormasyon ukol sa naging pahayag ng LGU Makati sa writ of execution. Aga nauna nang naging pahayag ng Makati, kailangan muna umano nga hintayin ang writ of execution bago isapinal ang turnover ng pangangasiwa ng 10 EMBO barangays. Kahapon nagpalabas na rin ng pahayag ang Taguig LGU ukol dito. Anila, sa dispositibong bahagi na pinal na desisyon ng Korte Suprema, sinasabi nitong malinaw at walang kalituhan ang mga parcel 3 and 4 na kinabibilangan ng 10 barangay ay pagmamay-ari ng Taguig. Gayon din ang pansamantalang injunction na inilabas ng RTC ng Pasig 3 at 4 ay ginawang permanente. Magkagayon pa man, pumayag na aga ang Makati at Taguig LGU na pangasiwaan ng Office of the Secretary ng Department of Education at Vice President Sara Duterte ang 14 na paaralang apektado ng Taguig Makati controversy. Nagpasalamat ang mga ito kay VP Sara sa pag-take over sa 14 na paaralan. Kasunod ito aga ng pagpapalabas ng DepEd Order number 023 Series of 2023 kahapon. Sinabi ng Taguig LGU na sa pamamagitan nito, umaasa sila na makakatanggap na nila sila ng mga datos na matagal na nilang hinihiling mula sa Makati para sa mas epektibong pagtulong sa mga naapektuhang paaralan. Kasunod ang pangako na itaguyod ang maginhawa, maayos at mapayapang paglilipat, hindi lamang sa aspeto ng pamamahala ng mga paaralan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay sa komunidad na naapektuhan ng desisyon ng Korte Suprema. Una na rin rito aga ay nagbigay ng pahayag ang LGU Makati City na sinasabi ng kampo ni Mayor Abby Binay na sumasang-ayon din sila sa naging desisyon ng kagawaran sa pag-take over sa pangangasiwa sa 14 na paaralan. Sinabi ni Mayor Abby na ang desisyong ito ay isang hakbang sa pagtiyak na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyante dahil din dito maiibsan din ang alalahanin ng mga mag-aaral, magulang at maging ng mga guro. Batay sa Department Order, lahat ng mga aktibidad na isasagawa aga sa loob ng mga gusali o may kaugnayan sa mga apektadong pampublikong paaralan, kabilang na dyan ang mga muna sa mga local government unit ng Makati at Taguig, ay mangangailangan ng pahintulot mula sa Office of the Secretary ng DepEd, kay VP Sara. Bukod pa rito, ang mga guro na namumuno sa mga paaralang ito ay mismong magre-report at magtatanong sa tanggapan ng kalihim hinggil sa mga bagay na nauugnay sa pang-araw-araw na operasyon ng mga paaralan. At kaugnay sa paglilipat, aga ng pangangasiwa, bumuo rin ang DepEd ng Transition Committee na binubuo ng Regional Director ng NCR, School Division Superintendents ng Taguig, Pateros at Makati City at City Legal Officer ng Makati at Taguig. Bukas, nakatakdang magsagawa ang Makatizens, karamihang residente ng Makati, ng isang candle lighting at noise barrage. Dito yan sa may Makati Park and Garden, alas 7 ng gabi. Dito aga naglalayon na sa candle lighting na para manawagan sa Taguig at Makati na idaan sa maayos ang pag-usap ng lahat ng napakinggan yung lahat ng hinaing ng mga taga Makati, lalo na sa isyong ito na namamagitan sa Makati at Taguig. Aga. Maraming salamat, Alan Manansala.
Patay ang isang construction worker habang 3 ang nasugatan sa pagguho ng konkretong pader sa compound ng Quezon City Hall kagabi. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Pasado alas 10 kagabi, August 17, habang ongoing ang ginagawang construction ng interconnecting bridge sa Civic Center Building A to B sa compound ng City Hall sa Quezon City. Biglang gumuho ang ginagawang pader at natabunan nito ang construction worker sa site. Kinilala ang nasawi na si Rachel Ereso, 22 anyos, stay-in sa naturang barracks. Dead on arrival ang biktima nang isugod ito kagabi sa East Avenue Medical Center. Base sa pinakahuling ulat, agad din itong nasawi matapos magtamo ng sugat sa ulo at katawan bandang alas 11 kagabi. Samantala, 2 rin sa kasamahan ng biktima ang naisugod din sa nasabing hospital. Ito'y sina Erwin Ramos, 33 anyos, at Christian Jos Mamposte, 20 anyos. Gasgas ang tinamo ng mga biktima. Nauwi na rin ang mga ito matapos magtamo ng minor injury. Isa naman ang nagtamo ng minor injury. Batay naman sa nakuwang impormasyon ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, lumalabas na aksidente ang nangyari dahil bigla na lang bumagsak ang wall sa Civic B. Kaninang madaling araw, magdamag na rin na inaalis ang mga debris at gumuhong pader sa lugar habang patuloy ang ginagawang investigasyon. Posibleng masampa naman ang kaso ng reckless imprudence resulting to homicide ang safety officer sa construction site. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilapatan ng First Aid ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking nagdamo ng hiwa sa kilay matapos makipag-away sa Butuan City. Narito ang report ni Juby Saplad. Say UNTV. UNTV, go ahead. Ma'am, ready for dispatch ang among team, ma'am. Tama na may 11, ma'am. Okay, sir. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Butuan City Disaster Risk Reduction Management Office tungkol sa isang lalaking sugatan na nasa Police Station 2, Langihan, Butuan City gabi nitong Miyerkules. Kinilala ang lalaki na si Gregorio Tabanao Ibarzabal, 42 anyos. Base sa assessment ng UNTV Rescue Team, nagtamo si Gregorio ng hiwa sa kaliwang kilay nito na kaagad namang nilapatan ng first aid. Kwento ng asawa ni Gregorio, may nakaalitan ito at pagkatapos ay nahulog sa hagdanan. At abot ka siya ba na dito siya. Tapos naman, abot niya, nabangan ako for amigo. Yeah, I can know. Not one second, what the reason siya adi ba? Pero magsinapag na daman, yes. Then, sa iyarap na siya kung kahit bolte. Nangyari na na-pa-also, so kung niya, na on crowd, no, it's you alam din na kamay nila ko sa amin. Nga, dati nakaupay, motor yung nakuan niya na ba? Bakit kailan ako? Ano tiyang kakawang na kailan ako? Aking pauwan manas trabaho. Kailan ako nung, kaya, sandali ko sa'yo ba? Naman ako, because rin ako siya na, kaya ito mo, one man go like, and away ka na, mga pang nafaman sa tili. Pinapulap, the real family was danan, as na katang kampernan. Kaya ito, yung sabihin na nakay. Sinpa ka siya. Ang natin tayo, maana mga daw nakaganan, ang nangyari niya anak ng istro. Ang mga pulis na ang nagdala kay Gregorio sa ospital. Ingon sa pulis, mama, sila na lang daw magdala ato sa ospital. Kopya, noted sir, tango. Big tango, ma'am. Juvi Saplada, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga kababayan natin sa Baguio at Benguet na naghahanap ng trabaho. Magsasagawa ng Job Fair ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Cordillera kung saan aabot sa halos 4,000 trabaho ang inaalok para sa mga interesadong aplikante. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live.
Grace, ano-anong mga trabaho ba ang iniaalok ng TESDA para sa mga kababayan natin dyan sa Baguio at Benguet? Yes, Ella, related to sa construction, agriculture, turismo, information technology at iba pa ang alok na trabaho ng TESDA sa ating mga kababayan dito sa Baguio at Benguet Province. Sa isang press briefing, ayon kay Jimisho Dawaten, ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Assistant Regional Director at concurrent ABRA Provincial Director, na ang job fair ay pagkakataon para sa mga naghahanap ng trabaho upang isulong ang kahalagahan ng mga technical na kasanayan sa bukasyonal na kinakailangan ng mga industriya. Bukod sa TESDA, sasama sa jobs fair ang Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office Baguio, Department of Trade and Industry at Department of Science and Technology at iba pa. Layunin ng TESDA ay hindi lamang i-enroll at sanayin ang mga tao, kundi iugnay din sila sa trabaho sa pamamagitan ng job facilitation. Ang World Cafe of Opportunity ay bahagi ng pagdiriwang ng Technical Vocational Week na pinagsasama-sama ng mga organisasyon at ahensya. Ang job fair ay tututok sa mga bakanting trabaho na may kaugnayan sa construction, agriculture, turismo, information technology at business process outsourcing bukod sa wholesale at retail economic activities. Nasa 25 lokal na establishmento at 5 ahensya sa ibayong dagat ang nangakong sumali sa job fair. Pinayuhan din ang mga aplikante na magsuot ng angkop na damit, maging handa para sa mga interview at examination at magkaroon ng maraming kopya ng mga dokumento. Sa tala ng Bureau of Labor Statistics sa ilalim ng Philippine Statistics Authority na sa mga nakaraang job fair, ang lungsod ay nagpakita ng hiring rate na humigit kumulang 20% na mas mataas sa 15% national average. Ella, inaasahan natin na sa darating na job fair dito sa Baguio na kung saan gaganapin sa Baguio Convention Center ay marami ang ma-hire on the spot. Kaya naman asahan natin yung ating mga kababayan na wala pang trabaho at naghahanap ng trabaho ay oportunidad nila ito para makapaghanap at magkaroon ng trabaho dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Grace, matanong ko lang, hanggang kailan tatagal yung job fair na yan? Isang araw yung nakalaan na araw na isasagawa na job fair. Ito ay gaganapin sa August 23. Kaya naman ngayon pa lang ay ipinag-aanyaya na ng TESDA, ang pamunuan ng TESDA para sa mga aplikante na ihanda ng kanilang mga dokumento para pagdating sa araw ng job fair ay kompleto at marami silang kopya para mayroon silang mga pagpipilian kung saan sila pwedeng mag-apply. Ella? Alright. Yes, maraming salamat, Grace Flores, live na nagulat mula sa Baguio City. 40 bagong tourism-oriented police o Top Cop ang plano ngayong i-deploy ng Camarines Norte Police Provincial Office sa mga pangunahing pasyalan sa probinsya. Dahil dito, sumasailalim sa 5 araw na pagsasanay ang nasabing mga Top Cop. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje, live. Brian, ano-ano ang mga pagsasanay na ginagawa ng mga Top Cop dyan sa Cam Norte at ano ang pangunahin nilang magiging trabaho? Ilan sa pagsasanay na ginawa ng mga Top Cop dito sa probinsya ng Camarines Norte ay yung tamang pakikitungo sa mga turistang darating dito sa probinsya. Kabilang na dito, Ella, kung yung paano dapat na makipag-usap, yung pagbati, pati yung gestures, at kung yung paano ang pag-handle ng mga problemang idinudulog ng mga turista. Bukod kasi sa pangangalaga ng mga turista dito sa probinsya, plano din yun yung
oriented police o TAPCAP na maging tila tour guide na para mas maging epektibo ang pagharap sa mga concern ng mga turista. Sinanay din ng mga TAPCAP sa pag-response sa mga emergency cases like basic life support, training, first aid training. Dinaluhan din ito ng nasabing orientation ng mga kawani mula sa Department of Tourism o DOT at mga tourism officers ng iba't ibang mga orientation dito sa mga panibagong sasagawa ng stakeholders forum. Ayon naman sa National Police dito sa Norte, bukod dito sa labas sa 4 na mga panibagong TAPCAP, tuloy po na kanilang pagsasanay sa mga tourism-oriented police o TAPCAP upang agad na ma-deploy sa pasyalan sa probinsya. Kaya nag-request na din ng karagdagang police personnel ang CNPPO sa regional office para hindi naman maapektuhan yung mga police visibility ng bayan dito sa Camarines Norte. Alright, maraming salamat Brian Baldarahe. Magkatuwang na nagsagawa ng Brigada Eskwela ang Philippine Coast Guard at Members Church of God International o MCGI sa isang eskwelahan na nasa loob ng 8-kilometer extended danger zone sa Albay. Para sa detalye ng balitang yan ay hahatid sa atin ni Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang update sa isinasagawang Brigada Eskwela dyan? Yes, Ella, nagpipintura ng mga pader ng mga classroom at mga plant box, nagwawalis ng mga tuyong dahon, nag-aalis ng mga basura doon sa bubong ng eskwelahan at nag-aalis ng mga damo. Ilan lang yan sa mga ginagawa ng mga volunteer mula sa MCGI o Members Church of God International dito sa Buyuan Elementary School dito sa Legazpi City. Maaga pa lang ay tinungo na ng grupo ng MCGI itong eskwelahan na nasakop ng 8-kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayona. Ayon kay grade 6 teacher Marie Cris Abrique, nakaranas na ng ashfall mula sa bulkan ng mga estudyante nitong nakaraang buwan ng Hunyo nang magsimulang mag-alboroto ang Bulkang Mayona. Sa amin sir, parang kasi na sa amin. Pero pag talagang just like yung nag-ash falls, talaga pong yung estudyante pinauwi po namin sa kanilang classroom. Ay kanilang bahay. Yes po sir. Last month po. Yes po, nag-ash fall po dito. Problema naman kinakaharap ng eskwelahan ang 3 classroom na may tulo na ang bubong dahil sa pananalasa naman ng nakaraang bagyo sa Bicol. Gumagawa na lamang ng paraan ng mga guro sa pamamagitan ng paglalagay ng mga batya, palanggana at timba para huwag lubos na mabasa ang loob ng silid-aralana. Nananawagan naman ang pamunuan ng Buyuan Elementary School na sana ay maroon ng mga grupo o stakeholder na makakatulong na may repair ang sirang bubong. Nagpapasalamat naman ang mga guro sa grupo ng MCGI na sa tuwin ng pagtugon sa panawagan ng Brigada Eskwela para maihanda ang eskwelahan sa nalalapit na pasukan sa August 29. Malaking tulong po sir ito kasi po every year po talaga naghahanap kami ng mga stakeholders na tumutulong po sa aming school para po mapanatili pong malinis and then conducive po for learning para po sa mga estudyante. Maraming salamat po sa MCGI and then more blessings and then sana po marami pa pong schools ang matulungan po. Tinatayang nasa mahigit 500 estudyante mula kinder hanggang grade 6 ang nakatala sa eskwelahan na nakaraang taon at posibleng madagdagan ngayong school year 2023-2024. Katulong din ang grupo ng Philippine Coast Guard sa Sinagawang Brigada Eskwela ngayong araw dito sa Buyuan Elementary School dito sa Legazpi City. Yan ang balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagpatupad na ng phase evacuation sa Yellowknife Northwest Territories sa Canada dahil sa wildfires. Tinatayang 17 kilometro na lamang ang layo ng mga sunog sa lungsod. Ang detalye sa ulat ni Emerald Roca. Posibleng umabot na sa Yellowknife Northwest Territories ang wildfire sa paparating na weekend. Kaya naman, nagpatupad na ang mga otoridad sa lungsod ng phase evacuation. Mayroong hanggang Biyernes ang tanghali
ang nasa 20,000 residente upang makalikas. Ayon naman sa kababayan sa lungsod, nakahanda siya at ang pamilya sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Ngayon po, karamihan po sa mga kababayan natin dito, nagpe-prepare na po ng kanilang mga gamit just in case po na lumikas. Sa ngayon po, mausok po today yung sa kalulukuyang weather po dito. Mausok po today. Bukod dito, mayroong panibagong banta ng apoy sa komunidad naman ng Hay River. Araw ng Martes, August 15, nang magdeklara ng state of emergency ang Northwest Territories dahil sa mahigit 200 sunog sa teritoryo. Nagsasagawa na rin ng airlift operations sa ilang komunidad sa pamamagitan ng militar. Karamihan ng mga residente dinala sa probinsya ng Alberta at walang katiyakan kung kailan sila makababalik. Nahaharap ang Canada sa pinakamatinding wildfire season at halos 1,100 active fires ang nananalasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangambahan ngayon ang pagkalat ng infectious diseases sa mga paaralan sa Bangkok, Thailand. Partikular na ang hand, foot, and mouth disease o HFMD, respiratory syncytial virus at dengue fever. Bunsod nito, nagbigay ng direktiba sa mga paaralan sa Kapitolyo ang Bangkok Metropolitan Administration o BMA na sundin ang preventive measures laban sa mga sakit na ito. Kung maraming paaralan ang makapagtatala ng mga kaso ng HFMD, RSV at dengue cases na mga highly transmissible diseases, mapipilitang isara pansamantala ang mga paaralan. Aarangkada na sa Linggo, August 20, ang pinakabagong liga ng public servants, ang UNTV Volleyball League. 6 na kupunan ang kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magsisimula ang opening ceremony sa Linggo, 1:00 ng hapon, nagaganapin sa Phil Oil Arena sa San Juan City. Magtutuos ang AFP Gunners at Senate Lady Defenders sa first game, 2:00 ng hapon. Susundan naman ito ng bakbakan ng PNP Lady Patrollers at Judiciary Justice Servers 3:30 ng hapon. Habang sa third game, 5:00 ng hapon ay banggaang Ombudsman Graftbusters at DFA Lady Emissaries ang masasaksihan. Bawat team ay binigyan ng pagkakataon na kumuha ng hanggang 4 na dating professional volleyball players para mas lalo pang palakasin ang kanilang team at madagdagan ng excitement sa bawat game. At tulad ng naunang liga ng public servants na UNTV Cup, lahat ng koponan ay magwawagi ng cash prize na kanila namang ibibigay sa kanilang napiling beneficiaries. Mapapanood ng live ang lahat ng games ng UBL sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Maraming netizens ang humanga sa post ng isang mag-business partner sa Imus, Cavite matapos nilang maghandog ng libreng pagkain para sa mga homeless people. Batay sa post ng mag-business partner na sina Lulu at Tin, nagkasundo silang maghandog ng libreng pagkain sa ilan nating mga kababayan bilang pasasalamat sa tagumpay ng kanilang munting negosyo. Naganda sila ng 50 food packs na may lamang kanin, longganisa, itlog at lumpia. Gamit ang kanilang motor, nag-ikot sina Lulu at Tin sa kanilang lugar at inabutan ng inihandang food packs ang nasa lubong ng mga bata, mga nangangalakal at mga nakatira sa tabi ng kalsada. Ayon kay Tin at Lulu, naranasan din nilang maghirap sa buhay na walang makain at kumakalam ang sikmura. Kaya naman sa ganitong paraan ay nais nilang maibahagi sa mga kapwa nating walang anuman ang blessings na kanilang natatanggap. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 57,000 reactions ang nasabing post at mayroong mahigit 3,000 shares.
Nakakatuwa naman ang ginawa ni Lulu at Tina, no, Aga. Dahil sa panahon ngayon, dahil marami talaga ang nagugutom, lalo na yung mga batang nakikita natin sa mga kalsada, no. At saka ito pa, yung isa, dahil maraming blessings na dumadating sa kanila, sinishare lang nila sa ibang tao. At pag nag-share sila, hindi syempre sila naghahangad ng kapalit, kapalit na kung anuman. Tsaka napakagandang form yun nung pagpapasalamat sa Diyos at sa kapwa. Yung lakipan mo ng gawang mabuti, di ba? Yung feeding program, napakalaking bagay niyan eh. Na, kumbaga, actuation o pagpapakita ng pagiging grateful mo sa Diyos na hindi mo nakikita, gawan mo ng mabuti yung kapwa mo na nakikita mo. Oo. Di ba? Kaya napakagandang bagay na sana ay matularan nating lahat yung maging mapagpasalamat tayo at lakipan natin ang gawang mabuti sa ating kapwa-tao. Sabi nga, it's better to give than to receive. Yes. Pero, pag give ng give ha, bantayan nyo rin, baka naaabuso na kayo. Kasi ganun na nangyari sa akin. Baka kung saan pa mapunta itong usapan natin, Aga, sige. Hugot na naman, ha? Okay, at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2 na nagsasabi, "Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!